This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Ang pagpapatuloy ng nakaraan, nakuha ko siya, natamaan ko ang bastard sa ulo. Sigaw ng hangal, nasapo ni Dechol, ang kanyang ulo. Arg, sigaw nito, napalingon ang ating bida nang marinig niya ang sigaw ng kanyang kaibigan. Dechol, sigaw nito, mabilis na kumilos ang ating bida. Inikot nito ang patalim at agad niya nilaslas sa may tiyan ng lalaki, sabay saksak ito. Kaag, sugurin niyo pa siya, sigaw ng mga hangal. Samantala, muling hinampes si Dechol, ng hangal. Fuap, sinalag niya ng mga kamay ang mga hampas nito, smack. Dahil ramdam na niya ang pagod nito, pow, muling salag ng braso nito. At agad lumapit ang isang lalaki at sabay saksak nito kay Dechol. Sumuko ka na lang at mamatay ka na, gago ka, sigaw nito. Ngunit, bahagyang nagtaka ang lalaki, nang hindi nito may baon sa tiyan ni Dechol ang patalim. Nang tignan nito ng hangal ay hawak ni Dechol ang matalas na patalim, sabay ngisi ni Dechol. At mabilis inuntog ang ulo nito sa mukha ng hangal na lalaki. Sabay tarak ng patalim sa dibdib nito, at sa mabilis na kilos nito, sinunod na tinarakan ng isa ng 2 beses. At nang sumunod ay sunod-sunod na nailagan at tinarakan ng hawak na kutsilyo ang mga hangal. Kaag, stab, stab, pierce. Sa bawat saksak ng patalim, sa bawat pag-angat ng kutsilyo duguan na nagtalsikan ang mga dugo. Maya-maya pa ay nakahandusay na ang mga hangal na duguan. Pagod na napatukod ang kamay ni Dechol sa tuhod habang ito ay nakatayo. Maririnig ang hingal ni Dechol at daing ng mga hangal. Ha, matapos ay lumanghap ito ng hangin. Phew, matapos ay tumingala ito na napapikit, samantala. Keg, agad na walang ng malay ang lalaki, at agad itong tinulak ng ating bida na ikinatumba nito. Matapos ay huminga ito, at lumingon sa kanyang kaibigan. Okay ka lang ba? Tumingin ang kanyang kaibigan at ngumiti. Tingnan mo nga ako, anong klaseng tanong yan, sabi pa nito, natutuwa. Ako at buhay ka at nakakapagsalita pa, sabi ng ating bida, mukhang tapos na tayo dito, gusto mo ba? Umahan dito, ngunit agad naputol ang kanilang pag-uusap, nang may marinig itong mahinang pagsabog sa loob ng bahay, matapos ay lumabas ang isang lalaki na may hawak na patalim sa kol nito ang may edad na babae, bumalik ka, putang ina ka, nabigla ang may edad na babae nang makita ang ating bida, Jong Miyang, tawag nito, siya ay si Lee Yumyong ang ina ni Chon. Jong Miyang, siya pala, ang ina ni Chon Jong Miyang. Bulong ng ating bida, oo mama, ako ito, huwag kang mag-alala. Sabi ko bumalik ka, gusto mo ba makita na butas ang leeg nito? Ibaba mo yan kutsilyo ngayon at hindi na kita hahabulin pa. Natakot at nanglaki ang mata ng lalaki, at maya-maya pa ay binitiwan na nito ang isang kutsilyo. Shit, sigaw nito, at mabilis na naglakad ang lalaki hanggang sa lagpasan ang ating bida na may pagmamadali. Habang ang ating bida ay nakatayo pa rin habang nakatingin sa may edad na babae. Jong Miyang, paano ka napunta dito? Bakas sa babae ang pagtataka sa kanyang mukha. Lumapit ang babae at itinaas ang kamay para haplasin ang mukha ng kanyang anak. Ayos lang po ba kayo? Di po ba kayo nasaktan? Paano? Nako, nasaktan ka, sabay haplos sa mukha ng ating bida. Nanginginig na lumuluhang sabi ng babae, ayos lang po ako mama. Sabay yakap nito sa ating bida, ang lahat ng ito, ay dahil sa mahirap ang iyon ina. Mama, mahinang bigkas nito, bahagyang nag-alangan ng ating bida, I'm so sorry, nang dahil sa akin, mahal kong anak, patuloy sa pagtulo ng luha nito sa balikat ng ating bida, at maya-maya pa, ito po si Chief Kwak, nagtatrabaho po siya sa akin, ako po si Kwak Dechol ma'am, Ganun ba? Nako, nasaktan din siya, nang mapansin ang duguan na mukha ni Dechol, agad kinuha ang panyo at inabot ito, eto, kunin mo na ito. Wag na po ma'am, masasayang lang po iyan baka po mapunta sa basurahan.
Okay lang, please kuning muna. Pinilit na ibinigay ang panyo. Kung ganoon po ma'am, thank you po, at habang nakasakay na ito sa sasakyan. For the meantime po, ay isasama ko muna kayo sa bahay ko ngayon. Ligtas po kayo doon, hindi, pumunta muna tayo sa hospital, at kailangan nyo munang magpagamot. Bangji Hospital ang pinakamalapit dito, sir, sabi ng kaibigan ng ating bida, habang hawak ng isang kamay ang ulo sa may batok na tinakpan niya ng panyo. Sa mga sugat na ito, mas maganda ang Bangji Hospital, imbes na Jikyung Hospital, kasi walang nanunuyang mga mata doon. Sir, sige gawin natin yan. Sige po, sir, papunta na po tayo doon. Samantala, sa opisina ng Second Son, habang may kausap ito, paano nakapunta doon? Ang bastard na yun, paano niya nalaman at nakarating ng ganon kabilis, at wala ba yun 16 na bata nating doon? Galit na nanggigil na sigaw ng Second Son. At ang lahat ay binugbog sila ni Chun Jong-miang, muling sigaw nito. Si President Chun Jong-miang ay hindi dumating mag-isa, at ang mga bata ay nabugbog ng husto ng bastard na kasama niya. Sino? Ang sumama sa kanya, tanong ng Second Son. Siya po ay si Chief Kwak. Ibig mong sabihin, si Jong-miang ay kumuha ng secret area na mukhang matanda. Ang bobo mong tanga ka. Paano mabubugbog ang 16 na gangster ng isang driver? Sigaw ni Second Son. Paumanhin po sir. Si Kang Sungi, yung bitch na yun, may pinadala din sigurong mga bata. Anong ginawa nila? Nauna sa amin yun mga tauhan ni Kang Sungi, si President Chun Jong-miang, ay hinarap sila. Shit, paanong lahat sila ay naging mahinang tanga? 10 o'clock siya pupunta dito, ano ang plano mo? Sigaw ng Second Son. I'm sorry po, sir, sa pagkakataong ito ay dadalhin ko na lamang po ang best of the best, sir. Kaya yung mga bata na pinadala mo sa Yangon ay local lang, at maliit na gangster. Kaya ikaw ay walang kakayahan, sabay duro sa lalaki. At umaasa ka pang hahayaan kitang humawak ng susunod na pre-construction condo sale. At sa tingin mo, mapagkakatiwalaan pa kita pagkatapos nito, sigaw ng Second Son. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sir, at gagawin ko po ang trabaho ko ng tama sa mga oras na ito, para sigurado. Pakiusap ng lalaki, galit na tinignan ito ng Second Son, at sabay subo ng sigarilyo. Phew, Bob Ong bastard. Noon, si Jong-miang ay nagmamataas at palaging nasa room salon, at nakikipaglokohan sa mga babae. Nagbuga ito ng usok ng sigarilyo. Matapos ay bumantong hininga ito. Wala sa mga ito ang may katuturan. Hey, ano kaya kung barilin na lang nating siya? Pwede mo ba ako ihanap ng baril? Sabi ng Second Son. Samantala sa Jikyung Hospital, ligtas na nailabas ni President Chun ang kanyang ina sa Yangon. Sir, mabuti kung ganun, sagot ng chairman, habang nakatanaw sa bintana. Habang si Director Yu ay nakatayo sa tabi nito, sino ang mga miyembro ng Board of Directors para sa Jikyung Construction? Bago namatay, ang panganay mong anak, ay pinalitan niya lahat ng kanyang tao. Sa ngayon, sa tingin ko ay hindi sila uugoy sa magkabilang panig, ngunit ngayon si Kang Sungi ang pumalit sa isang CEO doon, mas magkakaroon siya ng impluwensya sa kanila. Bukod dito, ang panig ni Kang Sungi ay kumikilos upang bumili ng mga shares ng Jikyung. Dahil ang matako na hayop na iyon, ang sumakop, sa pangunahing quarters, hindi siya aalis ng walang laban. Maya-maya ay bumuga ito ng hangin. Phew, nasosuffocate na ako magstay dito. Sabi ng chairman, wala ka pa po sa kondisyon para maglakad sa labas, sir. Please be patient, pasensya na po, kasama ng pangalawa kong anak ang kahabag-habag na babae. Mahihirapan ang bunso ko sa dalawa. Si President Chun ay gagawin niya ng mabuti ang kanyang trabaho, sabi ni Director Yo, kaya nga gusto kong tulungan ng kaunti ang bunso ko. Tama bang iniisip ko? Sir, ang bilis mong mahuli, bahagyang ngumiti ang chairman, pero hindi ba masyado pang maaga? Sir, itinapon ko ang aking anak sa isang larangan ng digmaan, at ang regalo, na ganyan ang pinakamaliit na maibibigay ko sa kanya, di ba? Samantala sa Bangji Hospital. Bakit ka naglalabas ng credit card? Sabi ng isang doktor. Pero wala ako, kahit anong cash, merong ATM machine sa banda doon. Ang ospital ay nakakuha pa nga ng 700 won, sa bawat pag-withdraw mo,
kaya mas lalo itong pahalagahan. At kung sakaling masaktan ka ulit, huwag mo nang problemahin ang sarili mo na pumunta sa ibang lugar, at pumunta ka lang dito. Pardon, kung hindi mo talaga mapigilan ang paninigarilyo, baka isa o dalawa lang muna ang pwede, pero dapat bawal talagang uminom ng alak. Kuha mo, ha? Tama ka, salamat sayo, pwede kang matulog sa babae pero maging mahinahon para hindi matanggal ang tahi. Okay, huwag mong pilitin ang sarili mo. Hahaha, sabi ng doktor. Matapos makipag-usap sa doktor ay lumabas ang ating bida, at pinuntahan ang kanyang kaibigan at kanyang ina. Nagpagamot ka ba? Opo. Mama, alis na po tayo, nang makapag-solo sila ni Dechol. Ganyan ba palagi ang doktor ng ospital na ito? Haha, kakaiba ba siya ha? Pero mahusay siyang doktor, kaya wag kang mag-alala. Sabay tapik sa balikat ng ating bida, at maya-maya pa ay umalis na sila sa ospital, habang lula na sila ng kotse. Mama, gusto ko pong malaman nyo na ang aking fiancé at ang kanyang ina ay tumutuloy sa aking bahay. Maaaring hindi kami komportable, ngunit kailangan mong manatili sa kanila pansamantala. Okay, sa tingin ko may dahilan din sila kung bakit sila nagstay doon. Pasensya na po hindi ko kayo madadala sa mas komportableng lugar. Ano bang pinagsasabi mo? Masaya lang ako nakasama ko ang anak ko. Tapos ay binaba nito ang salamin sa bintana ng kotse. Tumingin ito sa labas ng bintana. Namiss ko ang mga ilaw sa city. Naisip ko noon ang urban night escape, habang ako ay nanatili sa malayong probinsya. Matapos ay ngumiti ito, nagtataka ako, kung ano ang storya ng buhay niya. Bulong ng ating bida, maya-maya pa ay nagpark ito ng kotse. At habang nasa loob ng wardroom ng chairman, ano ang nangyari sa inyong dalawa? Tanong ng chairman, binigyan nila kami ng malugod na pagtanggap, ginawa nila ito sa mukha mo at sa ulo niya. Tanong ng chairman, opo, pero hindi kami nasaktan ng husto. Please, huwag po kayong mag-alala, sigurado ka bang okay lang kayo? Of course po. Ayos na ayos po kami tignan nyo. Ibinuka ng ating bida ang dalawa niyang braso, nagugutom na ako. Wala akong kahit anong kinain habang wala ka, sabi ng chairman. Hindi po ba kayo magtatanong kung okay lang po si mama, naparito ka na, nang ganyan ang itsura mo, kaya dapat na ibalik mo siya ng ligtas, kailangan ko pa bang magtanong? Sa tingin ko po, ay tama kayo, ikaw na may sugat sa ulo. Ipagtimpla mo nga kami ng kape, sabi ng chairman kay Dechol. Sir, sabi ni Dechol na bahagyang nagtaka. Gusto ko yung inumin natin, yung instant coffee mix. Pero inatake po kayo sa puso, hindi ba masama sa iyo ang asukal at milk powder sa instant mix? Alam mo kung bakit ako napunta sa ganito, nawala na ang bisa ng gamot, huwag kang mag-alala, dalhan mo na lang ako ng kape, sabi muli ng chairman, tumingin ang ating bida sa kanyang kaibigan, Chief Kwak. Maaari ba? Opo, sir, tugon naman ni Dechol, at Director Yu. Maari bang iwan mo muna kami sandali, at maya-maya ay lumabas na si Director Yu, naiwan ang ating bida, at si Chairman, at sa labas ng JKyung Hospital, habang umiinom ng kape ang Chairman. Bakit ako nag-crave ng ganito? Si Chief Kwak ay masarap gumawa ng kape, sabi ng ating bida. Tama ka, at alam kong siya ay totoo at tunay na mapagkakatiwalaan. Kumusta na? Ang mama mo, maayos naman po ang lagay niya. Sagot ng ating bida na bahagyang ngumiti ito, good. Sagot ng chairman, matapos ay sumulyap ito sa ating bida. Ano ang pangalan ko? Ha? Bahagyang nagtaka ang ating bida. Hindi mo ba ako narinig? Ano ang pangalan ko? Bakit po bigla kayong nagtatanong ng ganyan? Huwag mong kalilimutan ito, JK ng JKyung, HD mula sa pangalan kong Hodok, at Lem, mula sa pangalang ng mama mong si Lee Yumyong. May account na may Gold Best Investment Bank sa Hong Kong. Ito ay isang lihim na account sa ilalim ng pangalan ng kumpanya. Ito ay isang korporasyon sa Cayman Island, kung saan walang mga taxes sa korporasyon. Puntahan mo at i-check mo ang account na Jake Delem, at mayroon itong 1.3 trillion won dito. Gamitin mo ito upang buksan ang mga pintuan ng impyerno, sabi ng chairman. Agad nagulat at hindi makapaniwala ang ating bida sa narinig. Ano, 1.3 trillion won, bulong ng ating bida. Sabi mo, bubuksan mo ang gate sa impyerno, bakit parang nagulat ka sa sinabi ko sayo? Sabi ng chairman, hindi po ito ang halaga ng pera.
Hindi lang ako makapaniwala kung bakit nyo sinasabi sa akin ang tungkol sa account. Sabi ng ating bida, ano ba ang akala mo, kaya mong buksan ang mga gate ng impyerno ng mga salita lang. Hindi lang po ako makapaniwala na tutulungan nyo ako ng ganito. Pues, simulan mo na ang pag-iisip ngayon, napabugan ng hangin ang ating bida na napatingin sa chairman. Phew, kung bubuksan mo ang mga pintuan sa impyerno gaya ng plano, ano ang mangyayari sa hayop na si Kang Sungi? Sabi ng chairman, hindi siya magkakaroon ng luho sa pamumuhay sa buhay na meron siya ngayon. Pero alam kong malakas ang loob niya, gagawin niya ang lahat para mabuhay. At paano si Sankey, malamang ay, pinutol ng ating bida ang sinasabi ng chairman. Baka ako na lang po ang tanging matitira sa anak mo. Lumingon ang chairman sa ating bida, at tumitig ito. Ganyang ka talaga ka-confident, mukhang magkasama na sila ngayon, pero, pareho silang nabulag ng kasakiman. At sa huli, iiwan din nila ang isa't isa, at iyon ang gagamitin ko na kalamangan. Napaisip ang chairman sa sinabi ng ating bida. Sige, sinimulan mo ito, kaya, gusto ko ay tapusin mo ito. Pero, muling tumingin ng matalim ang chairman na pinagdikit ang mga ngipin nito. Siguraduhin mo na mananalo ka ng malaki, malapit ko na mawala ang dalawa sa aking mga baraha. Dapat akong makakuha ng higit pa, naintindihan mo ba? Lumipas ang mga oras, sa isang tagong lugar, pasensya na po hindi kita makontak ng mas maaga, sir. Sabi ng lalaki, sigurado akong may mas maganda kang dahilan. Nakilala ko po si Secretary Yuon Mansok, napatingin ng ating bida, na tila nag-antay pa ng kasunod na sasabihin ng lalaki. Upang magtrabaho para sa iyo, hindi ko maiwasan ang isang paghaharap kay Secretary Yuon, kaya kailangan kong ayusin ang mga bagay sa akin team. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Si Yuon ay isa-isa niyang kinontak ang mga tao ko, kaya kailangan kong tiyakin na kasakay pa rin sila sa akin. Naintindihan ko kung saan mo masisiguro ang lahat ng team members mo. Alam kong, hindi naging madali ang pagtanggi sa proposal ni Yuon. Tatapatin na kita, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang nararamdaman ko sa'yo, gayunpaman hindi na sila babalik sa kanilang mga sinabi. Kung ano man ang sasabihin mo, may tiwala ako sa'yo. At ito, sabay abot ng isang folders, ito ay isang summary ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ito ay isang report sa mga details ng mga shares ng GQ, at mga members ng board, at ang kanilang mga hilig. Agad itong binasa, ng ating bida, kung ang iyong korporasyon ay nagmamay-ari ng 80% ng mga hindi nakalistang kaanib. Sahod kumulang 5 hanggang 7% ng mga shares ng mga nakalistang kumpanya. At si Chon Wodok ay may hawak na 13% shares sa GQ Group, na siyang tanging kapangyarihan na mayroon siya. Pabulong ng ating bida ng binasa ang nasa folder. Tignan nyo rin po ito, sir, tinatawag nila itong Bible sa stocks industry. At ito ay isang listahan ng mga kliyente na bumili ng GQ Constructions shares, ang bilang ng mga shares na binili nila, at ang presyo ng kanilang pagbili. Dahil makikita mo ang direktor na si Kang Sungi, ay mabilis na bumili ng mga shares. Sabi ng lalaki, nasaan na si Secretary Yuon ngayon? Nagtatrabaho na siya kay Kang Sungi, alam ko na. Sabi ng ating bida na nakatingin sa folder, maya-maya ay tumingin ito sa kausap at, please imbestigahan mo ang lahat ng empleyado sa bahay ng aking ama. Kailangan kong malaman kung may lihim na nakipag-ugnayan kay Kang Sungi o Chon Sankey. Okay, gagawin ko na. Matapos ay napaisip ito na napakunot ang noo, Kang Sungi, at Secretary Yuon, bulong ng ating bida, matapos ng ilang oras, habang magkausap sa labas ang ating bida at ang kanyang kaibigan. Ano ba ang gusto mo? Ang iwasan ko ito, oo, sasamahan ako ni Mansep this time. Tignan mo boss, okay lang ako. Kung nag-aalala ka, na baka hindi ko kaya. Maraming salamat sa pagtulong mo, sa mga lalaking iyon ng mag-isa at nailabas ko ng ligtas ang aking ina. At nasaktan ka dahil doon, kaya gusto kong lumayo ka dito at magpahinga ka muna sa pagkakataon ito. At kung masasaktan ka pa, wala nang dapat pag-usapan pa kung ano ang dapat kong gawin. Sabi ng ating bida, habang hawak ang sigarilyo. Sinasabi mo ba? Na wala ng chance na magkasabay tayong tatlo, ha?
Mayroon naman siguradong magbabantay sa ospital. Bigla na inis si Dechol at agad itinapon ang hawak na sigarilyo. Damn it, sa tingin mo magiging okay ka lang kay Mansep. Malaki siya, pero malambot, come on Dechol, sabi ng ating bida. Okay, sabi ni Dechol, na tila sumuko sa sinasabi ng ating bida. Samantala, wala ka ba sa sarili mo, sigaw ni Chairman. Hindi magiging sapat ang mangyayari sa inyong tatlo, at ang dadalhin mo lang ang isang malaking tao na iyon para pumunta ka muli doon. Sigaw muli ng Chairman, Papa, mahinahon na bigkas ng ating bida, kung sino pa yan, di po ako pupunta, kapatid ko siya at sister-in-law ko siya, kapamilya pa rin sila, sink or swim ito ang family business, kaya gusto ko ako mismo ang magtapos. Tumingin ang Chairman sa kabilang direksyon at humalikip-kip ito. Napakatigas ng ulo mo, please wag po kayong mag-alala, babalik po ako agad. Bahagyang umamo ang mukha ng Chairman, mag-iingat ka. Bahagyang yumuko ang ating bida, maya-maya pa ay nagpunta na ito sa parking. Kasabay na sumakay ang isang tauhan nito, narinig mo naman kay Chief Kwak, di ba? Agad na pinaandar ang kanilang sasakyan, opo, sir. Sorry po kung wala akong kasama kanina, sagot ng lalaking si Mansok. Bumunot sila ng mga kutsilyo na para sa sashimi, kahit sa katirikan ng araw. At walang sinasabi kung ano ang ginagawa nila, kaya manatiling nakatutok at sundin ang aking mga utos. Muling lumipas ang mga oras, pumarada ang kotse ng ating bida sa harapan ng building office ng Second Son. Matapos ay tinawagan ito, narito na ako, bumaba ka na. Bakit hindi ka umakyat, at anong kalokohan at tumawag ka pa? Ilang gangster na naman ang tinawagan mo sa mga oras na ito? Sabi ng ating bida, ako, wala akong tinawagan. Pagkakaila ng Second Son, huwag ka nang gumawa ng malaking bagay dito, mag-usap tayo, ikaw lang at ako. Binugbog na kita ng 2 beses, ganoon pa rin, hindi mo pa rin makukuha ang mga larawan. At wala ka ng chance para lumaban pa sa akin, sa tingin mo ba kaya mong itago ito, sa likod ng ilang mga gangsters? Sabi pa ng ating bida, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Sagot ng Second Son, pakidalhan mo ako ng 2 tasa ng kape sa iyong pagbaba. Muling sabi ng ating bida, sabay off ng cellphone. What the hell, hoy, sandali, bahagyang napalakas ang boses ng Second Son. Ano po iyon sir? Sabay sabi ng bodyguard ng Second Son. Bahagyang inilayo sa tenga ng Second Son, ang cellphone nitong hawak, ang putang inang hayop na ito, sinabihan pa akong dalhan siya ng kape, ano ito parang si Frankenstein. Nakasimangot na sabi ng bodyguard ng Second Son, anong klaseng pagmumukha iyan, ang pangit tignan, Jiz, maya-maya pa ay bumaba ang Second Son kasama ang 5 tauhan nito, habang sakay ng wheelchair, bakit wala kang dala? Nasaan ang kape ko? Bastard ka, sa tingin mo ba ito ay isang lokohan? Sagot ng Second Son, hindi ka man lang makapaglibre ng 1 tasa ng kape, para sa iyong nakababatang kapatid, sabi pa ng ating bida, di ba? Yan yun punk na nasa Yongan, sabi mo na basag mo ang ulo niya, sabi ng isang lalaki sa katabi nito na may plaster sa mukha, hindi po. Sir, hindi ko pa nakikita ang lalaking iyan doon, sagot ng lalaki. Well, sana ay nagdala ako ng mas maganda guys, kaysa sa mga pinadala mo sa Yongan, 4 na lalaki, quality kaysa quantity. Mas mainam na maging mabuti sila, ngumisi ang isang lalaki sa sinabi ng ating bida, dahil inaabangan, talaga ito ni Mansep dito. Maya-maya pa ay matatanaw na magkausap ang dalawa. Na magkapatid na iniwan pansamantala ng mga tauhan nito. 5 araw na mula nang si Papa ay nagising, so hindi ka pa rin bumibisita sa kanya. Kung pupunta ako, sa tingin mo ba uupo lang siya? Nilagyan mo ba ng gamot si Papa? Bahagyang nagulat ang Second Son, pero hindi ito nagsalita at umismed pa ito. Kailangan niya talaga na mag-poker face, kung seryoso siya sa pagpapatakbo ng sarili niyang negosyo. Bulong ng ating bida habang nagsubo ng sigarilyo at bahagyang sinulyapan ang Second Son. Phew, tapusin na nating ito, ang GQ Electronics ay natural na susunod, kung ako ang pumalit sa konstruksyon, kaya plano kong ibalik ito. Kung makikipagtulungan ka,
at hahayaan kitang magkaroon ng savings bank and design company. Tumingin ang second son, na parang nagdududa, maging matalino ka tungkol dito, kung tumanggi ka, kaya kung makisama kay Director Kang Sungi. Kung sasabihin kong nahahawakan ko ang mga karapatan sa pagboto ng construction company, gagawin niya tumalon sa lahat ng ito. Sabay sindi ng sigarilyo, at kung mapunta ako sa parehong bangka tulad niya, isa lang ang hihilingin ko. Ang iyong tax audit, Chun Sangki, nakasimangot pa rin nakikinig si second son. Huwag umasa na makarinig ng anumang magandang balita, ngunit hindi bababa sa hindi ka dapat tumalon mula sa isang gusali. Ano ang sinabi ng matanda? Binigyan niya ako ng slush fund with Golden Best Investment Bank, under a corporate name in the Cayman Island. Nagtangis ang ngipin ni second son, shit, damn, bastard. Ang matandang iyon, nag-isip ito bago nagsalita. Okay fine, sabihin na natin nakikiisa na ako, ang matandang iyon ay nasa tabi mo, paano kita pagkakatiwalaan? Sabi ng second son, kalimutan mo na ang tiwala, tignan mo na lang ang katotohanan. Ang construction lamang ng Jikyung ay higit sa 4 trillion won ang halaga sa pamilihan. Bakit mo gusto ang savings bank at design company sa isang sitwasyon na ganito? Isipin mo, si Secretary Yuon ay nagtatrabaho kay Kang Sungi. Kung malaman ni Yuon ang tungkol sa slush fund ng ating yumaon kapatid, sa tingin mo ba mananatili siya sa iyo? Magtatapos ka sa wala, na walang ugnayan sa magkabilang panig. Sabi ng ating bida, sa tingin mo ba ay aayon ang lahat sa iyong mga plano? Sabi pa ni second son na naiinis, you, just wait and see. Ang masasabi ko lang ang savings bank at ang parehong kumpanya ay hindi magiging sapat. Ibigay mo sa aking ang Jikyung Electronics, bahagyang sinulyapan ito ng ating bida sabay subo ng sigarilyo. Sasabihin ko kay Papa na puntahan mo siya para marinig kung ano ang sasabihin niya. Forget it, maghatid ka na lang ng mensahe sa kanya. Shit, hindi pwedeng mabuhay ng forever ang matanda. At ako ay tila nagkakasakit kapag kumikilos ako bilang isang mabuting anak, sabi ni second son, bahagyang nainis ang ating bida, sabay tapon ng hindi naubos na sigarilyo, wala ka na talagang pag-asa, sabihin mo kung makipagtulungan ka at humingi ng tawad kay Papa, dapat mong harapin ang mga kahihinatnan, para sa iyong papel sa pagkamatay ni Bongso. Kung hindi mo gagawin ang aking offer, kalimutan mo na ang sinabi ko, sabay tayo ng ating bida. At sino ka, para tratuhin ako ng ganyan? Lumingon ito at sumigaw ng bahagya, mga bata, kung tatawagin mo ang mga bastard na yan, dudurugin ko pa ang isa mo pang tuhod, at ito na ang huling chance mo. Huwag mong kalimutan iyon, galit na sinabi ng ating bida, napasulyap na natakot ang second son, tumingin ang ating bida sa kanyang kasama, Jiang Mansep, Tara na, tawag ng ating bida. Bahagya nagulat ang lalaki, ha, sir, tayo po ba, ay aalis na lang ng ganito, nang pasakay na sila ng kotse, ano ba yang pagmumukha mo, bakit ka dismayado na wala kang nagawang suntok, well, kayo po ang nagsabi niyan, hindi ako, sagot ng lalaki. Huwag kang mag-alala, kakailanganin ko ang iyong mga serbisyo sa lalong madaling panahon. Sige po, sir, maya-maya pa ay umalis na ang kanilang sasakyan. Kayong mga tanga, kumuha kayo ng assessment dito at itulak nyo ako. Sigaw ni second son sa mga tauhan nito, opo, sir. Damn, mayabang na bastard, gigil na sabi ng second son. Samantala, sa hospital, IC, may tiwala ka ba talaga sa kanya? Sabi ng chairman, gusto ko po siyang bigyan ng huling chance. Okay, pwede ka nang umalis, mas mabuting magpahinga na ako, sabay paikat nito sa wheelchair. Ako na lang po, sabi ng ating bida, uuwi na ako bukas. Sabi ng chairman, pero, hindi pa po sinabi ng mga doktor na pwede na kayong umuwi. Nilingon ng chairman ng masamang tingin ang ating bida, mas kilala ko ang katawan ko kaysa kahit kanino, hindi pa naming alam kung sino ang gumawa nito sa iyo. Paano ko umuwi ka at magkasakit ka ulit, sabi ng ating bida. Kaya mo ba akong protektahan, sagot ng chairman, Papa, mahinahon na tawag ng ating bida, kung ako ang pipili, kukunin ko ang matalino. Pero ayaw naman niya na magtrabaho sa akin, si Jiang Mansep na lang ang kukunin ko.
Kung ganun ay ipaliliwanag ko rin po ito kay mama, iuuwi po kita kapag pumayag siyang sumama sa iyo. Tumingin ang chairman kay Director Yu, nakita mo na. Kailangan ko pang humingi ng permiso niya, para makauwi ako sa sarili kong bahay. Sumasang-ayon po ako kay President Chun. Sir, bakit mo siya kinakampihan, dahil ba sa konting panahon pa lang ay magkatrabaho na kayo? Maari ka pong umuwi, kung sasabihin ni mama na siya na ang bahala sa iyo. Hindi po ako komportable, kung si Mansep lang po ang nasa tabi mo. Ahem, nagtanggal ng bara ng lalamunan ang chairman. Bakit naman siya papayag ay iilan dekada na kaming hiwalay? Bahagyang ngumiti ang ating bida, tapos ay kailangan mong magalit sa isang bagay na sasabihin ko sa'yo. Sigurado po ba kayo? Sige po, ano po iyon, gusto kong ikaw ang maging chairman ng Jikyong. Agad nagulat si Director Yu. Ano po, gulat na sabi ng ating bida. Bakit parang nagulat ka? Pero, Papa, hindi natin pwedeng iwanan ng bakante ang upuan ng tuluyan. Pagkatapos ng nangyari kay Bongso, ay nararapat lang na may umupo dito. At kung mas mahaba ang away na magkapatid, mas magiging anxious ang executive. Kung ito ay humantong sa mga away sa pagitan ng iba't ibang mga function, dito ay hindi na babalik. Bahagyang natulala ang ating bida, pagod na ako ngayon, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa kapayapaan. Sabay paikat ng wheelchair, at kung magiging chairman ka ng grupo ay wala na silang dahilan pa, para sundan ako. Sabi ng chairman, habang tumano muli sa bintana. Pero, Papa, gusto mong gawing full-time na empleyado ang lahat ng mga pansamantalang manggagawa, tama di ba? At gusto mong gumawa ng isang kumpanya, kung saan ang lahat ay maaaring umunlad bilang isang pamilya, naisip mo na ba ang lahat ng paglaban na kailangan mong harapin, para makamit ang iyong pangarap, walang paraan na matalo mo sila sa posisyon mo ngayon, napatingin ang ating bida, pero, kung magiging chairman ka, magkakaroon ka ng awtoridad na isulong ito, kaya gusto kong ikaw ang maging chairman, hindi pa rin makapaniwala ang ating bida. Sa sinasabi ng chairman sa kanya, ibahin mo ang Jikyong, sa kumpanyang lagi mong pinapangarap. Samantala sa ibaba ng hospital, habang magkausap ang magkaibigan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang dito sa kadoon, at huwag ka nang mag-alala pa, boss. Sabi ni Dechol na ginalaw-galaw pa ang mga braso nito. Araw-araw ay mahirap tanggapin mula nung lumipat ang aking katawan, ngunit ngayon ang pinaka nakakalito. Dahil ba sa pagiging chairman ng Jikyong, sa tingin mo ba bagay ako sa posisyon na yan? Walang saysay ito, inaasahan ko na ito, paano? Sa 3 anak na lalaki, ang panganay ay nagpakamatay. Sabay tayo ni Dechol, at pumunta sa vendo machine. At ang pangalawang anak, ay isang basurang na nagtangkang patayin ang kanyang ama, at nakipagrelasyon sa kanyang hipag. Maliban na lang kung ang chairman ay wala ng pinagkatandaan, hindi ba obvious na ikaw na ang dapat na pumalit sa kanya? I guess, kung ganyan ang lagay ko, na magiging chairman ako ng Jikyong nang walang ginagawa. Hindi totoo iyan, pinatunayan mo ang sarili mo sa matanda, bakit ka pa nag-alok ng posisyon sa matandang geezer na iyon? Gusto mo ba ng coffee? Hayaan mo na lang ang mga bagay, huwag mo nang gawin komplikado kaysa sa nararapat, sabi ng kanyang kaibigan. Tama ka. I guess kailangan kong marinig na baybayin mo ito, nang malinaw para sa akin, huwag kang mag-alala, at nagsahod ito ng baso ng kape, mananatili ako sa iyong tabi magpakailanman at patuloy akong mangungulit, sabay abot ng coffee. Ganoon pa rin, maaaring malapit na, nagsisimula pa lang akong matuto ng mga lubid sa Jikyong Cosmetics, design, at refrigeration muna. Tanggapin mo na lang boss, alam kong gagawa ka ng mabuti. Ang speech na binigay mo sa unang araw mo, bilang presidente ng Jikyong Cosmetics. Pumasok sa alaala nito kung paano siya hinangaan ng mga manggagawa. Chun Jong-miyang, thank you sir, Chom Jong-miyang. Chun Jong-miyang, thank you, ito ay kahanga-hanga. Basta huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Tama ka, habang hawak ang kape, teka, hindi mo ba inaabangan ang bukas? Natatakot ako. Pare, sabi nito habang naglakad na pauwi. Samantala sa kondo ng ating bida, huminga muna ito habang naglalakad papasok sa kanyang kwarto.
Bigla bumukas ang pinto ng isang kwarto, nakauwi ka na. Sabi ng babae, si Songyang, bahagyang nagulat ang ating bida. Gising ka pa, sinusubukan kong hindi ka magising. Hinihintay kita, bumaba ang dalawa para makapag-usap. Sinabihan ako ng papa ko, na umuwi na ako pero tumanggi ako. Pero dahil nandito na rin ang mama mo, hahanap na ako ng ibang matutuluyan. Sa totoo lang, dumating ako dito nang hindi inaasahan at nalampasan ang aking pagtanggap. Nagsimula ka na bang maghanap ng place? Magsisimula na ako maghanap ngayon, hindi kumibo ang ating bida. Tila nag-isip ito, si Papa, sabi niya ia-appoint niya ako bilang bagong chairman ng GQ bukas, nagulat ito, at napahinto ang babae sa paglalakad. Si chairman, natigilan ako, pero wala akong choice, bahagyang ngumiti ang babae at masaya ako para sayo, at alam kong magagawa mo ito ng maayos, salamat. Pagkatapos nito, ano na, kapag umalis si Papa sa ospital bukas, tatanungin ko si Mama, kung gusto niya magstay kay Papa, maaari mo bang ipagpaliban ang paglipat hanggang pagkatapos noon? Pero kailangan ko ring isaalang-alang ang mom ko. Sabi ng babae, I'm sorry, ini-announce ko ang kasal natin nang hindi mo na ako kumonsulta sa'yo. Hindi siguro naging madali ang manatili sa bahay ko. Pasensya ka na, hindi na kami masyadong nakapag-usap pa, para mas nagkakilala pa kami. Nang makita ko ang mom ko at ang iyong ina ay napaisip ako, kahit na sila ay nag-iibigan, kailangan nilang mamuhay ng panghabang buhay na sakit dahil sa masasamang pangyayari, at hindi ko alam kung ako ay isang taong kailangan mo talaga, at kailangan kong maging tapat, hindi ako kasing understanding ng iniisip mo, kung ang lalaking mahal ko ay may nililigawan na iba, hindi ko iyon kakayanin. Napadiin ang hawak nito sa wallet. Nanigas at nanginig ang kamay nito, alam kong huli na para magsabi ng ganito ngayon, pasensya na. Nag-aalala ka ba na baka magkaroon ako ng relasyon sa ibang tao tulad ng papa ko, o ni Assemblyman Heo? Gusto ko kung sino ka ngayon, pero kung naalala ko kung ano ka dati, nakakalito talaga, ha? Paano ko ito ipaliliwanag sa kanya? Bulong ng ating bida, na tinignan ang babae, kung ganun, gawin natin ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, para pagkatiwalaan mo akong muli. At kung maaari pag-isipan mo muli ang iyong paglipat, gusto kong maramdaman ang kagalakan ng pag-uwi sa iyo ng mas matagal. Napatingin si Songyang na tila pinag-aralan ang sinabi ng ating bida. Samantala, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Mukhang ginawa na namin ang lahat ng trabaho at may iba pang makakakuha ng credit para dito, sabi ng nasa kabilang linya. Ano bang pinagsasabi mo? Pinili ng matanda ang youngest, bilang kanyang tagapagmana. Ano, gulat ng babaeng si Kang Sungi, hindi lang yun, ibinigay sa kanya ng matanda ang slush fund. Ang alam ko si Secretary yun, ay nagtatrabaho sa'yo, hindi ba niya sinabi sa'yo? At sa tingin ko half loyal lang ang ahas na yan, ano? Siyempre alam ko yun, sagot ng babae, ano sa tingin mo ang unang gagawin ni youngest? Kapag naging CEO na siya. Malamang magsisimula siya sa pagkuha ng GQ construction sa slush fund ng matanda. May paraan ka ba para pigilan iyan? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Kung ay take over mo ang GQ construction mo, makakarating ka sa Bongso, slush fund. At ito ay nagkakahalaga ng halos 200 billion won. Sabay tungga ng alak sa shot glass, matapos ay hinawakan ito. Gusto ko ng kalahati niyan, humihingi ka ng pera na wala pa sa akin, at alam mo ang funds ko ay nagagamit ko na ngayon, of course, wala ka ng pera dahil bumibili ka ng mga shares, sabi ng second son, kaya ibigay mo na ang mga shares na yan, ano ang sinabi mo, at bibigyan kita ng mas maraming pera, gamit ang shares bilang collateral, sumama ang mukha ng babae, sa sinabi ng second son, ikaw, putang ina mo, bulong ng babae habang kausap ang second son. Ang ibig mo bang sabihin, gagamitin mo ang mga binili kong shares, bilang collateral? Oo, parang pinahiram mo ako ng pera, kung ganun yun additional na shares na bibilhin ko ay magiging collateral din, hindi ko rin sila mabebenta, paano ang isang deal parang walang sense, kung makikipagkumpitensya tayo sa mga shares na ganito, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo. Kung ang youngest ay hayagang bumili ng shares sa slush fund na matanda, tataas ng 6 na beses ang presyo ng stocks.
At kahit mabaigo ka sa pag-takeover sa kumpanya at least sixfold ang tubo mo, win-win diba? Sabi ng second son, sinasabi niya sa akin na makipagsapalaran ako, bulong ng babae, ang palihim na ahas na ito, muling bulong nito, pag-iisipan ko ito at ipapaalam sa iyo, then, hihintayin kong gumawa ka ng matalinong desisyon, sabi ng nasa kabilang linya, matapos ang kanilang pag-uusap, hihihi. Habang nakikipag-deal ako kay Jang Miyang sa mga shares ni Sungi, pupunta ako sa private long shark at hihiram ako ng pera, at ang mga shares ang gagamitin ko, bilang collateral. Tapos hihiram ako ng pera para kay Sungi, para makabili pa siya ng shares dito. Tapos tataas ang stocks price, at kapag nasa peak na ang stocks, itatapon ko sila kay Jang Miyang para bumili, hahaha, brilliant, excellent, sigaw ng second son na humalakhak sa kanyang naiisip na katusuhan. Samantala, sa GQ Hospital, uuwi na ako, kaya tanggalin mo na ang lahat ng ito, pero, sir, masyado pang maaga para alisin iyan, mas kilala ko ang katawan ko kaysa sa iba, sabihin sa head doctor na paalisin ako bukas. Kailangan ko maglinis ng katawan, sabi ng chairman. Napatingin naman si Jiang Mansep, nakikiramdam ito. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko gusto kong maglinis ng katawan. Agad lumapit ang lalaki, oh, sir, halika dito at tulungan mo ako dahil ipapaliwanag ko ang lahat, oh, opo, sir, agad tinulak nito ang wheelchair ng chairman, kumapit ka lang sa isang bagay, sabi ng chairman na nakasimangot, po, ano po ang ibig ninyong sabihin, sir, kung ang iyong simpleng pag-iisip ay mananatili hanggang sa huli, kung ikaw ay nakikipagsabuatan. Tapos nakikipagsabuatan mula sa simula. Tiwala ako sa anumang bagay na may kinalaman sa paggamit ng aking lakas, ngunit hindi ako gaano sa utak, sir. Wala kang utak at walang sense, kuning ngayon bilang halimbawa, hindi ako nakalakad mag-isa at inaasahan mo ba na maghuhubad ako ng damit at maliligo na walang tulong, kung ganoon po ano ang dapat kong gawin, sabi ng lalaki, magdala ka ng upuan dito sa paliguan, ibaba mo ako at hugasan mo ako, sigaw ng chairman na napipikon sa lalaki, agad tumakbo ang lalaki para kumuha ng upuan, oh, opo, sir, napabuga ng hangin ang chairman. Habang nasa tabi ko ang lalaking iyon, mamamatay yata ako sa frustration. Samantala sa kondo ng ating bida, opo, nagpupumilit siyang makalabas sa ospital ngayon. Ang iyong ama ay napakatigas ng ulo na parang toro. Kaya nga ako nandito, idea ko ito, hindi sa kanya, kung ayaw mo, pwede naman po kayo tumuloy dito. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina, kung ang pagpunta mo doon, sa kanya ay hindi ka masaya, sa tingin ko po ay pinakamahusay na hindi ka nalang pumunta doon. Sobrang hawig mo ang papa mo, may magagawa pa ba ako? Sobrang lamig niya kapag kailangan niya, pero bigla siyang lumapit sa akin ng malumanay at pinukaw ang puso ko. Please huwag kang tumulad sa kanya, si Sangyang. Siya ay isang mabuting babae, na alam ko kung paano siya babaguhin ng panahon, ngunit ay depende sa kung paano ka kumilos. Sabi ng kanyang ina, sige po, tatandaan ko po iyan, sabi ng ating bida, kung ganun, kailan ako pupunta sa iyong ama, bahagyang ngumiti ang ating bida, sa palagay ko po magandang ideya iyon, ipapaalam ko po sa iyo agad kapag naitakda na ang lahat, kahit ilang taon na tayong hindi nagkikita, medyo nalulungkot at nadidismaya ako, bakit mo ako tinatrato na parang estranghero? Bahagyang natawa ang ating bida at napakamot ito ng ulo. Medyo matagal na rin po, ang awkward po. Samantala, sa opisina ni Kang Sungi, binigay ng matanda ang kanyang slush fund sa youngest. Hindi mo ba alam, agad na bigla si secretary yun, sa sinabi ng babae, dapat ay na-overestimate kita, hindi mo rin alam na nagising na pala siya mula sa pagkakakoma niya, o baka naman alam mo pero wala kang balak na sabihin ito sa akin, mangyaring huwag kang magpatalo sa paligid ng bush. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang gusto mo, ano pa ang tinatago mo sa akin, bakit ka lumapit sa akin, sinabihan ka ba ng matanda, sabi ni Kang Sungi. Ikaw ang unang kumontak sa akin, iyon nga mismo ang nakita kong kakaiba. Kahit na pagkatapos ng hindi mabilang na mga oras na tumawag ako, hindi kita makuha na puntahan, kaya ano ang nagdala sa iyo sa aking opisina noong araw na iyon? Tumingin si secretary yun, bago muling nagsalita.
Kung hindi ka nasatisfy sa ginawa ko, I will quit. Agad tumayo ang babae, at pabalang nito ibinaksak ang dalawang kamay sa ibabaw ng table office, na naglikha ng ingay. Blag, ang lakas ng loob mo, ako ang master mo. Sigaw ng babae, nagtatrabaho ako sa ilalim ng kontrata, Director Kang, at wala tayo sa master-servant na relasyon. Nagtatrabaho ka ba sa taas ng tulong ng ilong mo sa ilalim ng matanda? Sa tingin ko, mali ang pagkakaintindi mo, ikaw at si Chairman Chon, ay hindi kayo pareho. Sabi ni Secretary Yuon, hindi pareho, sabihin mo, ano ang kaibahan ko sa matanda? Sa tingin mo ba ganong kalaki ang bayad, para tumayo ka dyan at magsalita sa akin ng ganyan? Sigaw ng babae, tumingin si Secretary Yuon, bago muling nagsalita. Kung ganon, ibabalik ko ang pera at magre-resign na ako. Tumingin si Kang Sungi, at Bam Ulong, kumikilos lahat ng mataas at makapangyarihan hanggang sa huli, ha? Then, aalis na ako, agad tumalikod ito at palabas na. Gaano ka katagal nagtrabaho, sa matanda, agad pinindot ng babae ang remote ng pinto. Nagulat naman si Secretary Yuon, nang palabas na ito. Nang biglang samarado ang pinto, matapos ay lumingon ito sa babae. 27 years na, kung ganun, nakita mo na siguro ang ginagawa niya. Sa isang aso na nagtaksil sa amo nito, hindi ako sigurado kung ano ang sinusubukan mong sabihin, at iniisip ng mga conglomerates na may-ari ng nakaraan na ang kanilang mga empleyado, at bilang alipin na maaari na lamang nilang putulin para makuha ang gusto nila araw-araw, sabi ng lalaki, well, I'm not below, as ortang sa mga pamamaraan upang malaman kung ano ang gusto kong malaman. Tinatakot mo ba ako? Sabi ni Secretary Yuon. Hindi, ikaw ang dakilang Yuon Mansok, at hindi iyon sapat para mapuntahan ka. Maya-maya ay pinindot nito ang button sa telepono, pumasok kayo, opo, Director Kang, sagot ng nasa kabilang linya. Bumukas ang pinto at agad pumasok ang apat na lalaki. Muling lumingon si Secretary Yuon, sa babae at, anong binabalak mo? Sagot ng lalaki, wala ka ng kakayahan na makipaglaban ngayon, may edad ka na, di ba? Ngumisi na sabi ng babae, agad hinawakan ng mga tauhan ni Kang Sungi, si Secretary Yuon, ano, bitawan mo ako, sigaw ni Secretary Yuon, naupo ang babae sa sofa, ang dami kong itatanong sayo, sabay hawak sa sigarilyo, agad pinagtulungan itong pinaluhod si Secretary Yuon, habang hawak ang mga kamay nito at ang ulo ay ipinatong sa lamesa, na hindi ito makapalagpa, kaag, sigaw nito, sayang naman. Hindi may buka ng pera ang mahal mong bibig.